makikita nyo na talagang aminado. Parang nga ang dating inilaglag. Inilaglag ni Atty. Baligod yung 18 Marines, mga kababayan, or yung 18 ex-Marines na nagsasabi na nagdi-deliver sila ng pera kina PBBM at dun sa mga kongresista kasama si former Senator Leila De Lima. So ngayon dito maliwanag na inamin po, mga kababayan, ni former Senator Leila De Lima, ni former nitong si Atty. Baligod na walang katotohanan, mga kababayan, o nagkamali yung affidavit na nagdadala ng pera. Yung 18 Boy Scout doon po kay former Senator Leila De Lima na ngayon po ay kongresista na. So ngayon ito, i-play po natin. Kaninyo hindi nabanggit na hinahatiran ng mali-maletang pera itong si Leila De Lima, si ngayon po ay kinatawan dyan sa kamera. Basahin. Kasi dito sa interview kanina ni Sir Ted Pailon, mga kababayan, itinatanggi talaga itinatanggi ni Atty. Baligod po na talagang may sinabi na nabanggit yung pangalan ni former Senator Leila De Lima na tumanggap po ng pera. Tinatanggi yan ni Baligod at sinasabi niya na wala daw sinabing ganyan yung 18 na ex-marine at wala daw po sa affidavit yan. Ngayon nung binasa ni mga kababayan ni Ted Pailon dito po kay Atty. Baligod, doon na po napaamin si Atty. Baligod na nagkamali po sila ng paglagay ng pangalan ni former Senator Leila De Lima. So ito, ituloy pa natin. Ngayon ko po number 44 ha. Nautusan din kami na mag-escort at mag-deliver ng iba't ibang laki ng maleta sa mga congressmen, women na naaalala namin sa ngayon dahil nga sila ang napapanood namin minsan sa telebisyon. Alright, opo. Ito po'y sinasabi din na nakakausap si Zaldico at naghihatid mismo sa HOR at sa mismong bahay ng ilan. Dito po sa letter M, De Lima. Alright, opo. Sabi ho dito, Leila De Lima, mali-maletang pera. Hindi nila pwedeng itanggihan kasi, mga kababayan, na isa publiko na po yung at maliwanag na nakalagay yung pangalan ni former Senator Leila De Lima. Wait lang, pakita ko sa inyo. Kasi pagkakaalam ko may copy ako niyan. Na nakalagay ang pangalan ni former Senator Leila De Lima doon po sa doon sa kanilang resibo kuno. Doon sa kanilang resibo kuno na tumanggap ng pera. Ang problema ngayon, mga kababayan, tinatanggi na po yan ni Atty. Baligod yung kanilang mga sinabi. So ito yan, wait lang, pakita ko sa inyo. Para may resibo lang tayo. Mahirap kasi, mga kababayan, pagka wala tayong resibo Pag wala, i-search natin yung kay Greco Belhica. Greco Belhica. Eto. Sorry medyo tayo. Yan. Ito naandi dito yung mga yan ito, wait lang, mga kababayan. Si Greco Belhica pa. Ang nag-post nito, ayan account ni Greco Belhica. Tapos naka-post pa dito, mga kababayan, yung pangalan ni former Senator Leila De Lima. Ayan sa M. Kasi nakalagay dito A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Sa M, mga kababayan, nakalagay si De Lima o Leila De Lima. Sa townhouse daw, mga kababayan, dinala yung pera. Sa townhouse ni Leila De Lima. So ngayon, mga kababayan, nung tinatanong na itong si Baligod, sinabi niya wala daw nakalagay na ganon. Nung binasa na ni Ted Pailon, itinatanggi na po ni Baligod ngayon. Kaninyo po hindi kasama si De Lima sa mali-maletang pera, and bakit po siya hatiran ng pera nung panahon po na sinasabi ho dito sa kanilang affidavit gayong naging kinatawan lamang po ng isang party list 20th Congress. De Lima, dito lang pong 20th Congress. Ano pong paliwanag po dito, attorney? Totoo po yun na 2025 lang siya, pero ang binabanggit kasi nila noon ay nakakasama siya sa mga meeting pagpatungkol sa ICC, Hindi, ang pinag-uusapan dito yung aligasyon ninyo, yung accusation ninyo na tumanggap ng pera at dinadalhan ng pera si former Senator Leila De Lima. Alam nyo kasi, mga kababayan, ito hindi po ako abogado. Pero minsan na rin tayo nakaranas na makasuhan at tumatindang kaso. So ngayon, mga kababayan, sa hukuman kasi kung ano yung ipinail na kaso laban sa'yo at kung ano yung ibinibintang sa'yo, hanggang doon lang yung limitasyon na pwedeng pag-usapan. Hindi na pwedeng gumawa pa ng ibang kwento para lang idiin ka
So ngayon, ganito yan mga kababayan. Ang nangyayari dito kay Baligod, akala ko ba abogado to? Baka abogadong pulpul to mga kababayan. Ganito ang nangyayari. Nagbigay sila ng matinding aligasyon, tapos ngayon, gumagawa ng ibang kwento para itapal doon sa aligasyon nila na nabisto ng sambayan ng Pilipino. Kasi hindi naman po yung mga taong inakusahan nila ang tawag dito, ang sumoplak sa kanila. Kung hindi, ang mga kababayang Pilipino po natin ang naglabas na bukod sa edited, yung mga picture, hindi mo malaman kung nagbibilang ng pera o nagluluto ng kanin sa rice cooker, maliwanag din mga kababayan na talagang edited yung mga picture na ipinakita po nila. At ngayon mga kababayan, nalagay nga yung mga kongresista na wala pa naman po doon sa 19 Congress kung saan ginawa at binuo yung budget for 2025, iba na naman po ang panibagong kwento ni Atty. Baligod. Dinadagdagan niya na naman. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Kaya nilagay ko na lamang siya sa mga miyembro ng Congress. Ito, pakinggan niyo yung katuwiran niya. Pakinggan niyo yung katuwiran niya. Kaya nilagay ko na lamang 2025 lang siya, no? Pero ang binabanggit kasi nila noon ay nakakasama siya sa mga meeting pagpatungkol sa ICC, no? Kaya nilagay ko na lamang siya sa mga miyembro ng Congress. Aminado siya. Siya po ang nagdoktor. Siya po ang dumoktor mga kababayan ng affidavit at inilagay niya na lamang porket nakakasama si former Senator Laila de Lima doon po sa mga alleged mga kababayan na tawag dito nagtatanggol o sumisimpat siya doon po sa mga pamilya ng mga nabiktima ng madugong pakikipaglaban ni Duterte sa ipinagbabawal na bato, isinama na lamang po niya doon sa tumatanggap ng pera kuno kahit hindi naman pala totoo. Pwede pong error yon, no, on my part. Mhm. Pero yun po ang sinasabi nila na si Congresswoman Umami na. Laila de Lima Umami na. ay pumupunta sa townhouse na yon Mhm. at paglabas niya ay meron siyang bit-bit na paper bag na pera ang laman nun kasi familiar sa amin yung paper bag dahil kami ang bumibili ng mga paper bags na yan at kami rin ang nagdadala, no? So yun po. Pero Hindi, ang problema nga nasa ng ebidensya nyo. Atty. Baligod, attorney ka pa naman din, nakakahiya ka. Nasa ng ebidensya nyo? Yan ang tanong ng taong bayan ngayon. Nasa ng ebidensya ninyo na talagang tumanggap ng pera si former Senator Laila de Lima at yung iba mga kongresista na inaakusahan ninyo? Lalo na yung sinasabi nyo tumanggap ng pera si Presidente, nasa ebidensya ninyo. Yan ang gustong ilabas ninyo na sinasabi ng mga kababayang Pilipino natin. Kasi puro butas na mga kababayan yung aligasyon po nila kay former Senator Laila de Lima. Anyway, tuloy pa natin. so I Opo, want to pero- make it clear Opo. at this point Mm. na it could be an oversight Tao na for na me paa. na nasama siya doon sa listahan ng mga Congress members that created the impression na nabigyan din siya ng mali-maleta. No? Opo. Nako! Attorney, sorry po, but I just have to clarify this particular Yan, yan. issue that what you said. Sorry po sa pagiging, ano lang ho natin, masyado ho siguro matitalya ngayon. Sabi ho ninyo, error on your part, kasi kayo po ang nagsama sa kanya sa listahan ng mga kongresista. So, kung error po iyan, lumalabas po na kayo na lang ang nagdesisyon, Tama! hindi yung 18 na isama yung pangalang de Lima sa listahan ng mga congressman na tumatanggap ng mali-maleta. Hindi ho ba kapag inamin mo may error dito, so Sira na kung ebidensya. sabi nga po sa inyo, Sira na ebidensya mga kababayan. Lagi niyong tatandaan, kapag yung attorney, yung abogado umamin na may error doon po sa affidavit mga kababayan na sinasabi nila, ipinapakita nila na yun yung affidavit ng 18 na Boy Scout, talagang maliwanag na sira na yung ebidensya kasi unang-una siya na lamang po yung nagdesisyon na isama yung pangalan ni former Senator Laila de Lima. So ngayon, eto pa mga kababayan yung pinakamasaklap. Paano kung halimbawa, ngayon na umamin siya na siya nagsama, siya ang nagdesisyon na isama yung pangalan ni former Senator Laila de Lima. Paano kung siya rin ang nagdesisyon na isama yung pangalan ni Presidente at nung iba pang mga politiko na nandoon? Diba? Yan yung iisipin ng marami nating kababayang Pilipino. Paano kung lahat ng nasa sa affidavit mga kababayan, lahat ay pinagdesisyonan ni Atty. Baligod? O di sira na?
sira na yung resibo nila. Hindi na paniniwalaan niya ng taong bayan kasi butas na. Di po ba mga kababayan? Doon pa lang mapapansin nyo. Talagang mapapaisip kayo nga no? Oo nga no? Kung halimbawa dinoktor niya yun, siya ang nag-decide. Ibig sabihin lahat pala ng mga pangalan doon, pwedeng dinoktor niya, pwedeng siya ang nag-decide. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Ito po, no, sa inyo pong mga mahuhusay sa batas, kapag nagkaroon ka ng isang error, opo ha, falsis in uno, falsis in omnibus. So, Tama! paano namin tatanggapin to na kung nagkamali ka dito sa isa, ilan pa ang pagkakamali mo sa buong affidavit? Nakakahiya yan. Falsus in uno, falsus in omnibus po, Sir Ted, no? Mm-mm. Ay marami ng desisyon ang Supreme Court na hindi yan in applicable. Eto, sa mga kababayang Pilipino natin pwede nyong i-comment, pwede kayong maniwagan na i-disbar ang abogadong ito. Hindi na rin nakakapagtaka mga kababayan kung nung mga panahon tinanggal siya bilang legal counsel nung isang tao na nagsisiwalat mga kababayan ng pork barrel. Nung Napoles issue mga kababayan, hindi na rin nakakapagtaka kung bakit siya sinisante bilang abogado noon. Kasi nga, sablay at hindi mapapagkatiwalaan mga kababayan. Dapat to dinidisbar. Dapat dinidisbar to mga kababayan. In general, no? May mga exceptions yan. At katulad ngayon, naisama ko siya sa mga listahan ng mambabatas kasi mambabatas na siya ngayon. Aha. Okay. Pero doon Ngayon. sa specific na Porket mambabatas ngayon kasama na sa listahan na tumanggap ng pera? Ganun ba kababaw, attorney, ang pagkakaunawa mo, pagkaka-analysis mo? Porket kongresista na siya ngayon, kahit hindi naman siya kabahagi ng 19 Congress, sasabihin mo na tumanggap na ng pera? Isasama mo na sa listahan mo? Hindi ka dapat nag-aabogado kung ganun. naibigay sa kanya, meron naman po dyan, no? Na naibigay sa kanya yung paper bag. Mhm. Opo, opo. So, hindi nga, ang tanong nga, nasa ng ebidensya mo, attorney? Nasa ng ebidensya mo, attorney Baligod? Magkano binayad sa'yo? Kami nagtatanong lang naman. Yung falsus in uno, falsus in omnibus po ay marami ng decision po ang Opo. Supreme Court na Opo, hindi na opo. po yan na Opo. a hard and fast rule. Ah, At okay, sige. attorney, balikan ko yung sinabi nyo, may naibigay sa kanyang paper bag. So ano po ba talaga? Error po bang naisama siya o nabigyan siya ng paper bag? Nalito po ako doon. Oh, Ang specific Nako, po wala. na nakalagay dyan ay doon sa pagkatapos ng meeting nila sa townhouse ay nabigyan siya Butas. ng isang paper bag. At usually yung paper bag na yan, Ah. either 5 to 10 million po ang laman niya. Oo. Sir, kasi Okay. sa kasi ganito yan mga kababayan, isipin nyo sinabi niya kanina error siya, nagkamali siya. Inaamin niya nagkamali siya kasi naisama niya yung pangalan ni former Senator Laila de Lima. Ngayon, sinasabi niya tumanggap daw ng pera sa townhouse na nakalagay sa paper bag. Ibig sabihin, kung tumanggap si former Senator Laila de Lima ng pera, hindi ka nagkamali. Pero inamin mo na nagkamali ka. Ano ba talaga, Attorney Baligod? Ikaw, kahit ikaw, Attorney Baligod, nalilito ka sa sarili mong naratibo. Diba mahirap ba magsinungaling? Malaki ba ang binayad sa iyo nung dating politiko? Hindi, ako nagtatanong lang naman. Diba? Malaki ba ang binayad sa iyo? Kasi may bali-balita mga kababayan na allegedly, hindi naman natin alam kung totoo ba ito or hindi. Sa madalit salita, chismis mga kababayan This ako, inaamin ko na chismis lang kasi komento lang yan na marami nating kababayan Pilipino na baka daw nabigyan yan nung dating politiko mga kababayan kaya nagkakaganyan. Di po ba? Kami nagtatanong lang naman, magkano ba attorney ang natanggap mo? Kasi kahit ikaw nalilito ka sa sarili mong naratibo. number 44 po siya Wala. Saan po banda yan? Yung sinasabi nyo na nabigyan siya ng paper bag. Kasi dito ko lang siya nakita dun sa Okay, kasama po niya sige. yung pangalan ng mga kongresista. Ah. So, Oo. para lang po matapos Meron- na ito, sir, siya po ba ay nakatanggap o hindi? Yan. Nakatanggap po. Sabi niya nakatanggap mga kababayan. Maliwanag, sinabi niya nakatanggap. O di hintayin mo yung kaso mo, Attorney Baligod. Kasi sinabi niya nung una,
Kahit ako mga kababayan, nalilito rin ako. Sinabi niya nung una, nagkamali siya in my part. Sa sarili niyang part, nagkamali siya at siya na lamang mismo ang nagdesisyon na ilagay yung pangalan ni former Senator Laila de Lima. Tapos biglang binaluktot uli. At pinilit hilutin mga kababayan yung pag-amin niya na nagkamali siya at sinabi niya na tumanggap ng paper bag. Etong na naglalaman ng pera, etong si former Senator Laila de Lima.